Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is Sir Onin. So ngayon po ay pag-uusapan na naman natin ang another statistical treatment of data in chemical analysis which is called the t-test. So saan po nga ba ginagamit ang t-test? T-test is used to compare the mean of the two sets of data. So may dalawang klase po tayong ipipicture dito sa ating video which is the unpaired sample t-test at saka paired sample t-test. When we say unpaired sample t-test po, we're comparing the statistical difference of the two unrelated group. For example, here, this is an example ng ano natin sa unpaired t-test. Meron tayong mga result ng grams ng gravimetric analysis ng group 1 at saka group 2 and meron silang 5 trials. So group 1 and group 2, they are unrelated to each other and we are going to compare kung meron silang statistical difference in their findings in the of their gravimetric analysis. Dito naman sa paired sample t-test po, same group po. Pag sinabing paired po, same group lang, isang group lang po yung atin. At kino-compare lang po natin yung nangyari sa group na yon for different conditions. For example, here sa ating table, we compare if there is a significant difference between the mean of the grams of their gravimetric analysis findings before and after using the other or new weighing scale. For example, before yun may old silang weighing scale na ginagamit, then pinagamit sila ng bagong weighing scale, tinitingnan kung may significant difference yung nakukuha nilang value ng kanilang grams. Okay? So, if you're looking at the mean of the trials, makikita nyo naman na may difference nga kasi 3.01 is very different from 2.97. But the question is that statistically different or significant ba yung difference na yan? So that we're going to deal with the t-test. Okay? So we have to consider that uh, we are going to set a significance or confidence level in uh, t-test. So, up 95% confidence level po, meron po tayong threshold or alpha na 0.05. Ibig sabihin po, lang nito to simplify, yung dapat alpha value na lalabas sa inyo is hindi dapat lalampas sa 0.05 na threshold or 5%. Kasi pag lumampas diyan, you're you're going to uh, reject the alternative hypothesis and you're failed to reject the null hypothesis. So meron din po tayong mga type when it comes to finding your your T critical. Kung sa yung T critical naman po, threshold naman po 'yon na dapat ma-meet or dapat mas lampas do'n yung computed T value nyo gamit itong mga formula na 'to. So, in the unpaired sample t-test, meron po tayong two tails, left tail at saka right tail. Pag sinabi pong two tails ay hindi po natin concern yung direction kung mas mababa siya or mas mataas. So, two tails po ay hindi concern ang direction. Basta ang inaano niyo lang kung different ito dito sa other group. So, it doesn't matter kung mas mababa ito dito or mas mataas ito dito. So, you use two tails. Ano? So, here, it states that the null hypothesis that the mean of the sample or our population is equal to the mean or wala silang significant difference itong dalawa. Pero pagdating sa alternative hypothesis mo, there is a significant difference. So the mu of the sample 1 is not equal to the mu of the sample 2. Dito naman po sa left tail, ito naman po, sinasabi mo dito na ito ay may significant difference dito pero sa direction na mas mababa ito pag left tail ha. Mas mababa itong iyong group na kino-compare dun sa other group. So, for example, sa ating null hypothesis, it states that the mu of this group 1 ano, is greater than, yun yung yung null, greater than or equal to the mu of this group 2. Ano?
So, ang iyong magiging ano diyan, gustong patunayan, ito ay mas less, which is less than the mu of gano'n. Yun po yung iyong alternative hypothesis, yung iyong side. Pero ang null hypothesis na gusto mong i-disprove ay greater than daw ito kaysa sa dito sa kabila or equal. So, sa right tail naman, ang gusto mo naman patunayan, greater than ka kaysa dito. So, kung babasahin mo, greater than yung mu ng group na nasa side mo tapos na mas mababa yung kabila. So, sa null hypothesis niya, less than yung iyo and or equal siya dun sa mu ng 2. So, there is different po na formula na kailangan nating i-consider in the computation of unpaired sample or yung may different group tayong i-compare. So, we have the equal variance. So, assuming na equal variance po natin dito sa dalawang sample, or unequal variance. So, different po yung formula at different din po yung way para kunin natin yung degrees of freedom pag mag-identify tayo ng ano nila, T-crit. So, dito naman sa kabila is meron po tayong paired sample t-test, which is ito lang po yung kanyang formula is the difference of the mean, ano, difference of the mean over the standard deviation difference over square root of n, or this one is the formula for standard error. Ano itong nasa baba. Then the degrees of freedom lang yan. Simple lang. N minus 1 lang po. So now, let us try to compute the this ano sample. So in the sample dito sa ano unpaired sample t-test. So meron po tayong dalawang option na gagamitin. Aling formula kaya ang gagamitin natin? This one, unequal variance or equal variance? And then, now, dito po, ang gagamitin po natin ay two tails kasi we're not concerned about the direction of the difference. We're concerned about kung may difference lang. Ano? So now, ang una niyo pong step na gagawin is to set muna yung parameter kung ano ba yung target natin. So ganito po lang po yung dalawa nating gustong patunayan sa t-test. So we're going to determine if our T value or T stat or T calculated is greater than to our T crit or T critical. Ano? Pag po yan ang nangyari, greater than po siya sa T crit. So we are going to reject the null hypothesis or the HO, which state ang sabi ng null hypothesis, the mean or mu of the group 1 is equal to the mu of group 2. Ano, yung sample nila ay walang significant difference. So, if ganito po yung lumabas sa result, yung na-compute nating TCAL ay mas mataas kaysa sa T-crit, reject the null hypothesis. Now, pagka naman ganito yung lumabas sa atin, yung ating T calculated ay less than T-crit, so your interpretation will be fail to reject the null hypothesis. So, ibig sabihin, wala ka sufficient evidence na patunayan na sila ay significant different talaga. So, bale po, yung null hypothesis natin ay yan, you are failing to reject that. So dito sa kabila naman, yung you're going to reject na hypothesis na hindi totoo na equal sila. So ang ano mo diyan is to accept the alternative hypothesis, which is na-prove mo na ang mu ng 1 is not equal to the mu of the 2 of the second group. Okay? So ito po yung ating target. Then also, I will show you the Excel calculation din po kung paano naman natin makukuha yung alpha value natin. So, here, ang alpha value mo dito, pag ito yung lumabas sa'yo, mas maano dyan, is your alpha value should be less than 0.05. Okay? Yan po yung automatic naman po yan nalabas, less than 0. Pag mas mababa sa 0.6, your is statistically uh, different talaga sila at yung iyong findings ay hindi lang siya nangyari by chance pag less than the 0.05 threshold yung iyong p-value.
Kapag naman ito yung lumabas, yung fail to reject, meaning to say, usually ang lalabas diyan na p-value is greater than 0.05, which is ang iyong findings ay hindi siya statistically significant. Okay. So now, let us find the the T-crit. Ang first step nyo is to identify the T-crit. Now, ngayon po dun sa dalawang dalawang formula here, meron po tayong pamimilian ulit para natin makuha ang T-crit. Kasi yung T-crit ay kailangan natin dun is yung level of significance. Kailangan natin sa T-crit para ma-calculate natin siya as or ma-determine natin is the alpha value na 0.05. Tapos sa total natin siya titingnan dun sa T-crit table. May T-crit table po tayong titingnan pag T-crit. Hindi po natin siya kinakalculate. Ang kakalculate lang natin po dito is yung degrees of freedom. Kasi sa T-crit table po, like what I show here, meron po tayo ditong degrees of freedom at saka yung ating alpha value, which is 0.05 at 2 tails. Yan po. And then dito muna natin makikita yung ating T-crit kung saan diyan magtatapat. So ngayon, balik po tayo dun sa degrees of freedom. Ngayon, since ang ating pong group 1 at group 2 ay hindi natin pa sure kung siya ay papasok dito sa equal variance na equation or unequal variance na equation. So para po malaman, since known naman po yung ating standard deviation, you're going to compare the variance kung talagang different sila. Kasi pag sinabing unequal variance, ito po yung equation na gagamitin natin. Pag equal variance, ibig sabihin, almost same yung kanilang variance, ito po yung equation. Since kung mapapansin nyo, standard deviation, di ba pag in-square root natin ng standard deviation, yung standard deviation natin, pag in-squared natin, that is the variance. So, ito pong ating standard deviation ng group 1, for example, the standard deviation of group 1, G1, is equal to 0.52. Pag in-squared po natin yan, we have the standard deviation of group 1, which is equal to 0.2704. Tapos yung standard deviation, ini-squared lang po itong yung standard deviation para maging variance ng group 2. Pag in-squared natin, makukuha natin ang variance ng group 2, which is 0.23 squared is equal to 0.0529. 0.0529. So ngayon, kung mapapansin nyo, different po yung variance niyan. Tsaka pag kinuha nyo yung kanyang ratio, variance ratio, variance ratio. So equal to 0.2704 divided by 0.0529. So if you divide this 2, you have a variance ratio of 5.11. Ibig sabihin, different po talaga yung variance natin. Kasi kung same yan, dapat ang malabas sa inyo ay 1. Pag 1 ang lumabas sa inyo, ang gagamitin yung equation ay yung sa equal variance. So since 5.11 is a very large variance ratio, ibig sabihin, hindi talaga sila parehas. So ang gagamitin nating equation for degrees of freedom here ay ito. Yan, itong nasa baba. So now, let us write the formula for degrees of freedom. So degrees of freedom is equal to ganyan, bracket po natin yung ating standard deviation ng ating sample 1 or ng group 1 over the number of sample or trials. Dito po sa atin ay trials po yung ating plus yung ating standard deviation ng group 2 over sample ng group 2 divided by yung S1 squared, yan po, divided by N1 tapos squared over N minus 1 plus uh, S2 squared over N2, yan na po ay S2
tapos squared po natin, tapos divide n minus 1. Ngayon ipa-plug in ko lang po itong mga value dito, kung ano yung ilalagay. Tapos sa calculator po ay turo natin kung paano 'to mako-compute sa calculator na para hindi kayo magkamali ng lalabas na value. So dito sa taas po, we have the S1. Ang S1 po ay standard deviation ng ating group 1. So bale, lagay niyo lang po 0.52 tapos squared divided by yung ating N1, 5 trials naman po sila parehas, plus yung S2 natin, standard deviation ng 2 is 0.23 squared divided by 5 since parehas lang naman po sila. Divide over yung ating S2 which is sorry, S1 pala squared is 0.52 squared uli. Yan. Divided by 5 which is our sample. Tapos naka-squared. Ano, ito. Yan. Divided by yung ating n which is 5 minus 1 plus S2. So, bale, ang ating S2 ay 0.23, yung ating standard deviation ng ating sample, ng group 2. Squared natin, divided by, since yung number of ano natin ay same lang naman, trials, tig 5 sila. Tapos, squared, divided by 5 minus 1. So, what you're going to do here, para hindi kayo mano pag sa calculator, is ang gagawin nyo, kumpitin nyo muna itong total, yung lalabas sa taas, tapos lalabas sa, tsaka nyo i-divide. So, bale, pag kinalculate po natin yan sa calculator, so let us calculate on our calculator po muna. So, bale, ang uunahin nyo po muna ay yung nasa taas, ano, which is yung ating 0.52 squared. So, let us, ano po yung bracket, we have 0.52 squared. So, at po natin, iyan, fraction, tapos divided by 5, tapos i-add po natin dun sa 0.23 squared, tapos over 5 po, yan. Tapos, let us enter po para lumabas po yung ating sagot dito sa una, which is equal to 0.0, ah, may kulang pa po pala. Yung bale, i-squared pa po natin. Yan. Bale, our answer is 4.18015. Ano? So, bale po, yan ang ating isusulat, 4.1801915. So, lagay po natin dito sa taas. That is 4.1809156 times 10 raised to negative 3. Then, if we compute naman yung nasa baba, ang lalabas naman po dyan, ano, so ganun din po, pipindutin din po natin sa calculator. So, bale, let us compute in the calculator po yung nasa baba naman, which is, open close parenthesis nyo lang po, tapos 0.52 squared. Yan, tapos close parenthesis po uli. Wait lang, hindi pa po pala. So, i-divide po natin siya sa 5. Yan. Tapos, move nyo lang po. Tapos, parenthesis ulit. Tapos, naka-squared po uli siya. Pares po silang naka-squared. Yan, squared po. Tapos, bali yan ay ipa-fraction nyo po muna into 5 minus 1. Tapos, add nyo po dun sa kabila uling ano. So, ganun po uli. Parenthesis po uli. So, 0.23 squared. Tapos, siya po ay merong over 5. Tapos, i-squared nyo po ulit.
Yan. Ay, sorry. Squared po pala ang ating pipindutin. Yan. Tapos, siya po ay o, over po ulit. Over 5 - 1. 5 - 1. Yan, enter. Since parehas naman po doon sa nasa that in term mo lang po. So, malabas sa inyong sagot ay 7.591,457 times 10 raised to negative 4. So, sulat lang po natin doon sa ating result. So, 7.591,457 times 10 raised to negative 4. So, bale yan po ang ating magiging So, ang our degrees of freedom ay equal sa 5.507. So, by the way nga po, pagdating sa degrees of freedom ay bawal po tayo mag-round up. Tandaan niyo po, bawal pong mag-round up. So, ira-round down po natin. So, our final degrees of freedom is 5, hindi po 6 ha. Bawal po mag-round up. So, ngayon, since may degrees of freedom na tayo na 5 at meron naman tayong alpha level na 0.05 na sinet, punta na tayo sa T-rate table. So, titingnan niyo lang po yung degrees of freedom na 5 dito sa ating secret table. Yan, we have 5. Tapos, 2 tails po ang gamit natin. Tapos, 0.05. Tapos, ititrace nyo lang po kung saan sila nag-meet. So, we have tick rate na 2.571. So, this is our tick rate, 2.571. So, yan po yung ating sinet na T-crit na bawal pong mas mababa diyan yung makukuha nating value. So, tanggalin ko na po yung calculator at balik po tayo dun sa ating calculation naman ng T-value. So, ang ating T-crit po, bali pala na-compute na po natin ang T-crit. So, our T-crit is equal to 2.571. 2.571. So, yan po yung ating T-crit. Now, ngayon, kukumputin naman po natin ang T-value. Ano? So, for the formula of T-value, punta po tayo uli dun sa formula. So, since unequal variance po yung ginamit natin, ito po yung magiging formula natin. So, ngayon po, balik po tayo dun sa ating calculation kanina. So, we have the T stat or T calculated. T is equal to yung ating equation na gagamitin ay yung nasa unequal variance. So, mean of the first group minus mean of the second group and po divided by square root of the S1 squared divided by N1 plus S2 squared divided by N2. So, ganun lang po ulit yung gagawin natin para ma-calculate po natin itong T-value. Since maunti naman po yung laman dito, kaya po natin yan dire-diretsuhin sa calculator mamaya. Pero encode muna natin yung mga values na nandito. So, ang ating mean ng 1 ay 3.01 minus yung mean ng group 2 is 2.97 divided by, so may open close parenthesis po yan ha, square root of yung ating standard deviation ng ng S1 ay 0.52 tapos naka-squared po siya. I think parang variance na rin yun in-squared eh. Divided by yung N1 natin which is 5. Same lang naman po. Tapos ang ano po natin dito ay plus, yun po. Tapos S2 po natin is 0.23 squared divided by yung ating N2.
So, our T-cal ay atin pong uling aanuhin ito sa calculator. So, tinuturo ko na rin pati-pati yung pag-ano sa calculator kasi guys, 'pag sa exam natin sa finals ay hindi po tayo puwedeng gumamit ng Excel. So, calculator po yung ating, gagamitin dun kaya dapat ay knows niyo kung paano siya mano-manong kina-calculate, ano. So, ngayon po, we are now, have going to compute for the ano po, T-cal. So, open close parenthesis po natin. So, 3.01. Ang inaano ko na sa inyo kung paano siya diretsuhan kung may ganito kayong calculator. Pero 'pag wala ay kailangan niyo pong isa-isahin ano. So, minus 2.97, 'yan. Tapos over po natin, 'yan, no, this is the over, 'yan. Tapos square root ta's ano yung nakalagay dun sa loob ng square root sign, yun yung 0.52 ano. Bale po siya ay naka-parenthesis po pala yung nasa loob, 'wag po natin kalimutan kailangan ay naka-parenthesis kung ano yung nasa, formula. Nakalimutan ko lang i-parenthesis. So, 0.52 squared po, 'yan, divided by so naka-fraction uli siya, 5, 'yan. Tapos ipa-plus po natin dun sa kabila, plus yung 0.23 standard deviation ng group 2 squared. 'Yan, tapos divided by 5 po uli, 'yan. Tapos i-ano po natin, i-parenthesis, 'yan. So, 'pag in-enter niyo po 'yan, lalabas na po yung t-value natin which is the 0.1573. Ano, 0.1573 is our T calculated, okay. So, our T calculated ay 0.1573. Okay. So, this is our T calculated value. Okay. So, kung mapapansin niyo saan tayo papasok, ang T calculated natin 0.1573. Ang T-crit natin ay 2.571. So, mas mababa ang T-calculated natin. So, dito tayo papasok sa interpretation na ito. So, you are fail or you failed to reject the null hypothesis. Ibig sabihin, wala pong significant difference. Then, to compute yung p-value natin kung paano, punta po tayo sa Excel. So, bale, sa Excel naman po tayo mapunta. Then, ito po yung dalawa. So, if you want to calculate po, ito po ready-made na po yung unpaired ano. So, p-value lang po ang papakita ko dito, hindi yung pag-compute ng t-value ha. So, you are going to put here p-value para makumpleto. Pero pagdating naman sa final exam nyo, hindi naman kayo mapapagagamit ng Excel. Kaya usually kahit yung T-crit na lang po yung ating i-calculate. Ano? Yung T-value pala, sorry, or T-calculated. So, bale, ang p-value natin, equal lang po natin sa formula. Tapos, type lang po natin t-test. Yan, t-test. Tapos, enter. Yan, t-test. Yan, yan po yung nasa formula natin. Tapos, enter po natin. Yan. Bale, ulit nga po. T-test. Yan, okay. Yung array 1 po is, ito po yung ating group 1. Yung data ng group 1. So, highlight nyo lang po yan. Yan.
So, na-highlight po C5 to C9. Tapos yung array 2 po, yan po yung sa group 2. Tapos, yung tails po natin, i-click nyo lang po dito, malabas po yung guide dito. Sabi dito, pag one tail daw, you type 1. Pag two tails, you type 2. So, ang ating ginawa po ay two tails. So, I type 2. Tapos, sa type naman po, kung siya ay two sample equal variance or two sample unequal variance or paired t-test, ano, so since ang ating ginawa po ay unequal variance, we are going to type 3. So, lalabas na po yung ating p-value here. Wait lang, let us check po bakit po. Ayun, may mali pala dito sa ating formula. So, t-test. Yan. So, ang p-value po natin is 0.88. Ano? Okay, round up na natin sa 2 digits. Ano? So, that's our p-value, 0.88. So, now, ang p-value po natin, so we have going to write our p-value, which is equal to 0.88. So our p-value is more than 0.05 na threshold. Kaya your interpretation here, since the t calculated is less than, yan po ito ha, ito less than the t crit or your t calculated na 0.1573 ay less than sa T-crit, hindi natin na-meet yung T-crit na 2.571, ano, ah, with a p-value of greater than 0.05. So your interpretation, you are failed to reject the null hypothesis. So ibig sabihin, there is no significant difference between the mass obtained by this two group, the mean of the mass or the masses that is obtained by this two group. There is no significant difference. The mean of the group 1 is equal to the mean of group 2. So, sabi ko nga sa inyo, kahit pa sabihin nyo na mukha siyang hindi equal, pero statistically significant ba yung nakikita nyo yan? So, yun yung tinetest ng t-test. Ano? So, I hope this lesson po ay medyo na-gets niyo po dito sa ating tutorial yung t-test. And sa sunod po, meron pa po tayong isang example ng t-test na ipapakita, which is the paired sample t-test naman po. Yun naman po yung ibig sabihin po naman nun ay ito po, ipapakita naman natin yung example dito kung saan ay same group po tayo pero sinubject siya sa different condition. Yun po yung paired sample t-test. Okay? So, that's all for this video po. I hope I, you learn from this video and please po kung bago pa lang po kayo sa channel, please hit the subscribe button po and like na rin po ang video. Ano? So that's all for this video and God bless you all. Thank you po.